Claim your appointed season of harvest. Pag pinag-usapan, kapatid, yung prutas o yung mga fruits, normally, you would want to eat it right. Di ba? And minsan napapaisip tayo, bakit hindi kaya natin ito kainin kapag hindi pa siya ripe o hindi pa hinog? Kumbaga, pag hilaw pa siya. Ito ba, kapatid, ito ba yung pinaka tamang panahon kung kailan dapat nating i-consume ang isang prutas, di ba? Well, for all of us, and you know it, kapatid, na kapag kinain mo ito ng mas maaga, doon sa kanyang nakatakdang panahon ng pagkahinog, ay either ito ay mapakla, maasim, mapait, o matabang. Hindi karapat-dapat sa panglasa na hinahanap mo. Yung standards ng isang matamis na prutas, isang malinamnam, isang karapat-dapat na prutas na kainin ng isang tao. Kumbaga, not fit for consumption yet, di ba? Nasubukan mo na ba yung kapatid, yung pinilit mo, yung pagkakain mo, ay hilaw pa ito. Hindi pa ito. Lagay mo muna sa ano, di ba yung mga Filipino, meron tayong culture na yung tradisyon na kapag yung prutas hindi pa ganun kahinog, ilalagay mo sa lalagyan ng bigas. Di ba? Para mas madali siyang mahinog, para mas mabilis na mag-ripen yung prutas na ating binili or hinarvest. Like, kunwari, pwede yung mangga, pwedeng yan ay bayabas, pwedeng santol. Kung ano man yung inyo pong nakuhang prutas sa inyong market or merkado. But the thing is, God is teaching us today that we have a season of harvest. There is a time for harvest, kapatid. Kung saan ito po yung panahon ng pag-aani, yung pagkuha ng ating itinanim. Diba? Kung meron tayong itinanim, meron ding aanihin, meron ding kukunin. Kung meron kang ibinaon, meron kang makukuha. Kung meron kang ginawa, meron kang magiging resulta. Nahigits ba natin yung kapatid? And today, God is teaching us about the season of harvest. God has a promise for all of us, and He wants us to claim it, to claim your appointed season of harvest. And kanina po sa aking pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ay nilatag po sa atin ng Panginoon itong Numbers 23:19. Sabi niya, God is not a man that He should lie, or son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? The gist of the story is, kapatid, God always fulfills His promises. At yung prutas na yan, kapatid, yung ripened fruit, ay pangako ng ating Panginoon. Hindi po pwede na basta may makain lang tayo, basta may makuha lang tayo, basta may makuha lang tayo kasagutan. Hindi po ganoon ng Panginoon. Kapag tayo ba'y nanalangin, kapatid, yun na ba yun? Parang, okay na yan, bibigyan na lang sa'yo ng Lord, basta ito na yun. Hindi ganoon ng ating Panginoon. He is fulfilling that promise for a purpose and for a reason, and with great reward. Meron pong malaking presyo doon sa binibigay sa atin ng ating Panginoon. At dapat ito yung ating maintindihan. Kaya mas maganda, basahin natin yung salita niya sa Amos 9:13-14 in the ESV version. God says to us, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who sows the seed. The mountains shall drip sweet with wine, and all the hills shall flow with it." So sinasabi ng ating Panginoon, merong panahon, merong time ng pag-aani. And pag panahon ng pag-aani, normally ito po yung panahon ng kung saan masaya, masagana. Ito po dapat natin maintindihan, kapatid, sapagkat ito pong pag-aani, hindi lamang po ito pag-aani. Ito po yung panahon kung saan, alam niyo yung matagal na panahon nag-antay ka. Kasi ganun po yun. Pag farmer ka, when you have a farm, pag ikay magsasaka, mas maiintindihan mo to, kapatid. Kasi karamihan ng mga tao sa panahon natin ngayon, instant na, di ba? May instant noodles, instant sardines, instant meatloaf, nandun na lahat. Kakainin mo lang, luluto mo na lang, hihiwain mo na lang, kapatid. But what God is teaching us is the process of the farmer, kung saan meron po silang ilalatag na mga buto, di ba? Yung mga binhi, ilalagay po nila sa lupa, tatamnan nila yung tamang level ng lupa, kailangan yung tamang sukat, di ba? Paglagay nila doon, meron tamang panahon, hihintay, didiligan nila araw-araw, minsan lalagyan ng fertilizer, di ba? It takes time. It takes a process. Maybe it takes a year or less than a year. Depende sa season ng pagkain or nung prutas or nung gulay. It will take time. That's the process ng ating Panginoon. Pero sinasabi niya, it will come. Mangyayari yun. It will drip with sweet wine.
Ibig sabihin po ito kasi pag sinabi sweet wine, matamis na wine, ito po yung resulta ng ating pagpupunyagi, ng ating paghihirap, ng ating pagtatrabaho, di ba? Pag nagtatrabaho ka, you are expecting something, di ba? Na kapag nagtrabaho ka, sa 15, sa 30, may makukuha kang sweldo. Ganun din, pag nag-business ka, nagbenta ka, di ba? Binantayan mo yung business mo, one way or another, you are waiting na merong kikitain. Ganun din, pag nag-aaral ka, nag-review ka, sabi nga nila, nagsunog ng kilay, nasunog na lahat ng kilay mo, and then after that, there will be an exam and you're expecting na makapapasa ka. So sinasabi ng ating Panginoon, you have to claim your season of harvest, kapatid. Pero one thing that we have to understand, ito pong harvest, meron po yung seasons. Hindi lamang po siya harvest. When we are in problems, when in the times of problem, ang nakikita lang natin, puro tagtuyot, puro kakulangan, the lack, the poverty, the problems, that's what we are seeing. But let us not forget that everything is a season, kapatid. So there's the time to plant, para magtanim. Di ba yung kanta nga nila, yung magtanim ay di biro, maghapon nakaupo. So kailangan mo magtanim bago ka magkaroon ng harvest. Di ba? Hello? Before you go to that part na may resulta ka na, kailangan mo na may gagawin ka. So lahat ng bagay sa mundo na to, there's a process into everything. So there's the time for planting, and then there are sometimes may mga dry season, okay lang parang walang nangyayari, parang hindi nasasagot yung aking prayer. Di ba, kapatid, brother, sister, I've been praying for a long time, walang nangyayari. Maybe, kapatid, that is the dry season. Kaya importante, kapatid, nag-iipon tayo. Nag-iipon tayo ng pag-asa, nag-iipon tayo ng preparasyon sa mga bagay-bagay para pag dumating ang dry season, ready rin tayo. Kasi hindi lahat ng panahon ay panahon ng tag-ani. Hindi lahat ng panahon ay panahon ng harvest. And then pag may after ng dry season, sometimes dumarating naman ang rainy season. Tag-ulan. Yung mga problema, bumubuhos ang ulan. Di ba ng problema? Rainy season, tag-ulan, kapatid. And then after that, comes the harvest, yung pag-aani, yung panahon ng kasaganaan, ng kaligayahan, di ba? Ng resulta, ng reward sa ating mga pinaghirapan. Pero let us be reminded that it is God's promise. Hindi po lang pinangako ng Panginoon na tayo magtatanim lang. Na kapag nagtanim ka, okay na yun. Nagtanim ka na eh. Hindi po ganun. So, there is a promise for us of harvest. You have to claim that season of harvest, kapatid. Claim it because it is yours. Sa'yo yan, kapatid. Walang pwedeng kumuha ng harvest mo. Yung tag-ani, yung panahon ng tag-ani, yung panahon ng kasagutan ng Panginoon, yung tinatawag na Kairos moment, the divine appointed time of God for you will come. Hindi mo lang alam kung kailan yun. Hindi natin alam kung kailan darating ang signs, wonders, miracles, and great answers ng Panginoon sa ating buhay. But we must be expectant. Dapat expectant ka. Kapag nag-expect ka na gagawin yun ng Panginoon. Hindi dapat nawawalan tayo ng pag-asa pag hindi pa natin nakikita agad. Because life has a season. It is a seasonal lifetime. May time ng tagtuyot, may time ng pagtatanim, di ba? May time ng tag-ulan, ng puro problema, at may time naman ng kasagutan ng pag-aani ng ating ng answered prayers ng ating Panginoon. So para mas maintindihan natin, tingnan natin yung meaning ng word na harvest in the ancient Hebrew. So harvest means katsir. Katsir, it means the feast of harvest or the blessing for faithfulness. Nakita niyo, kapatid, the blessing for faithfulness. So tinignan ng Lord kung tayo ba'y mapagkakatiwalaan. Na tayo ba'y nanampalataya sa Kanya kung kailan wala pa tayo nakikita. But we're still working, we're still doing our part, di ba? We're still contributing. Yet hindi yung pa nakikita. But you are believing that the harvest will come. So yung isa sa mga basic definition in the ancient Hebrew of harvest is blessings for faithfulness. Kasi napagkatiwalaan ka ng Panginoon, nanampalataya ka, nagtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakita, then the harvest will come. Yung pag-aani, yung kasagutan, it will come for you. Sabi nga nila, it will overcome you. Yung kasaganaan, the rewards of the Lord will come for you in your life and your family. So ang tawag po dyan, katsir in the Hebrew language. Another word na binigyan natin Panginoon, actually two words ito, ripe fruit.
Kumbaga sa Tagalog, hinog na bunga ay basyal at peri. Basyal and peri, that's the ripe fruit. It means fruit of the land or to ripen. So there's a reason for that, kapatid, sapagkat hindi natin pwedeng pilitin, no? Na mga bagay-bagay sa ating buhay ay makuha agad natin. Kasi minsan nagmamadali tayo. Kaya napuprostrate tayo. Naiinis tayo kapag pag wala pa, di ba? Parang hanggang kailan ba ako mag-aantay? Hanggang kailan ba ako magpa-pray, kapatid? Pero malinaw na sinabi ng Panginoon, yung harvest, it is a blessing for faithfulness. Kung ikaw, kapatid, ay faithful sa Panginoon, no matter what you are seeing, no matter what is happening in the midst of you, around you, whatever troubles or problems that are surrounding you, yet nagtitiwala ka sa Panginoon, then that harvest will come. It will be a blessing for your faithfulness. The land will be ripe and mahihinog po ang lupa para sa atin, para sa ating mga panalangin. So, sino ba rito, kapatid, yung ayaw ng hinog na bunga, di ba, ng ating pagpupunyagi? Di ba, gusto mo lagi, di ba, yung may kasagutan sa iyong mga paghihirap, di ba? That's one thing that we have to understand, kapatid. Because in the end of everything, kapatid, God deserves the glory. Do not steal the glory of God because you have a problem. Never steal. Huwag nating nakawin ang honor ng Panginoon, ang glory ng Panginoon, ang luwalhati ng Panginoon na para lang sa ating Diyos by concentrating on the problem. Diba? When you are magnifying the problems, the troubles, the challenges in your life, then you are stealing glory from God. You are not letting Him access your problem. I guess ba natin yun? You are not letting Him access your challenges. You are not letting Him access your troubles. Ibigay mo sa Panginoon. Kapatid, you have to surrender it all to God. Ibigay mo sa Panginoon kung ano man yan, ano man yung hinaharap mo. Let Him answer. Let Him make miracles and signs and wonders for you. Huwag mo akuin. At huwag mo limitahan ang iyong Panginoon kasi madalas yung ating ginagawa. When we are in trouble, we always limit God. Ay, wala na mangyayari kasi ito na yun. Ganito naman nangyari last year, okay na yun. Kaya mo na. Pinabayaan naman ng Lord. Diba? That's grumbling. Mas nagagalit lalo ang Lord pag ganun. Na sinusumbatan natin ang ating Panginoon, kaya wag na wag yung gagawin yung kapatid. Kung ano man yung problema, wag na wag mong susumbatan ng Panginoon. Remember, because it's a form of pride. Tumataas ang pride natin pag ginagawa natin. And pride is one of the greatest sin. Remember, kapatid, di ba? Ito po yung dahilan kaya napahamak si na Eva at Adan. Simpleng-simpleng bagay lamang yung pride. Pwede namang aminin nila nagkasala sila, nagturuan sila. Siya kasi. Siya ang dahilan. Ito ang dahilan. So pride. Diba? Even si Moses, hindi siya nakapasok sa promised land. So lupang pangako. I mean, this is what we are talking about Moses. One of the greatest leaders in the history of the Bible, and yet he was not able to enter the promised land. Why? Because of pride. Hindi ibig sabihin na pinarusahan na ng Panginoon habang buhay si Moses, but just that very basic sample, napakalaki, kapatid, ng resulta ng ating pride. Kaya huwag tayo magyayabang sa ating Panginoon, huwag tayo magtataas ng ating ere sa ating Diyos. He is Lord and He is God, and we are not. We are only human beings. We have to give Him the glory. In the same way, pag may problema tayo, give mo yung glory sa Panginoon. I-surrender mo yun sa Kanya. Hayaan mong kumilos ang Panginoon para ayusin yung problema. Let Him work His ways because He is a miracle worker, di ba? Waymaker. That's the character of our God. He will make a way when there seems to be no way for you. And so wait for that fruit hanggang sa mahinog yung fruit na yun, yung kasagutan ng ating Panginoon. The harvest will come. It will surely come because it is a promise. The very basic definition, the blessing for your faithfulness, kapatid. Are you faithful to God when you are in trouble? Are you faithful to God when you have a problem? Then you are assured, you have the basic assurance na sasagutin ka ng Panginoon because that is a blessing for your faithfulness. You will have your harvest time, kapatid. Harvest time for the faithful. Are you faithful, kapatid? So focus point number 1 na binigay sa atin natin Panginoon, rains are needed for a plentiful harvest. Rains are needed for a plentiful harvest. So, kapatid, madalas kapag kami mga ulan, 'di ba, ang hirap kasi
you are inconvenienced, ang hirap maglakad sa labas. Diba? Minsan, lalo pagka yung dinadaanan mo, tinatawag na medyo muddy or maputik, ay hindi ka makalakad ng tama, di ba? Lalo na kung wala kang bota or yung tinatawag na rain boots or rain shoes, it will be hard for you. And this is symbolical sa ating mga problema sa buhay. Kapag may mga ulan, we are thinking na walang pag-asa. Kasi ang dami problema eh. Umuulan ng problema from all direction. Na hindi mo mapaliwanag, ano to, bakit ganyan, bakit gano'n, bakit ang dami problema. And God is teaching us to trust Him even in the times of rain. Kung saan maraming umuulan na problema, mas lalo natin siya pagtiwalaan. Bakit, kapatid? Kasi that rain is needed para mas magkaroon ka ng harvest. You will never have a harvest kapag walang ulan. Di ba ganoon din sa mga halaman, sa mga puno? Ano po mangyayari sa mga puno, sa mga halaman, kapag hindi po umulan? Even ng mga tao, tayo po mga tao, pag hindi umulan, sigurado po mamumroblema ang buong Pilipinas. Wala tayong tubig na iinumin kasi matutuyo. Kaya nga meron tayong mga dam, di ba? Yung Lamesa Dam, yung Angat Dam, at iba't iba pong mga dam na meron tayo na kung saan iniipon yung mga tubig galing sa tubig ulan na bumubulusok sa ating mga bundok, pababa sa ating mga spring, sa ilog. At ito po'y hinaharang ating mga dam para ito po'y nagagamit sa kuryente. Pero higit sa lahat, inumin na tubig ng mga tao. So galing po yun sa mga tinatawag ng, diba, Nawasa, yung Maynila, Manila water. You have all sorts of water, but it needs rain. Without rain, you cannot have your basic needs. So the problem is sometimes we are only focusing on the rain itself. Ay, may baha, may ganyan, may ganon, di ba? May ulan. But you need it, kapatid. We need that. So kapatid, kapag may problema, it entitles you to a harvest. That is your entitlement to God's reward, kapatid. Because you're going through something, to a challenge, to a problem that God will answer, and therefore He will give you an answer after that. So you need a problem to get a harvest, to get an answer. Do we understand that, kapatid? No one wants a problem. Sino bang may gusto ng problema? Wala, kapatid. Pero bilang tao, we will encounter problems. Yes, because we are in a corrupted world. Kasi kung tayo po ay nandun pa sa panahon nila Eva at Adan, where it was not a corrupted world, wala siguro tayong mga problema kasi nandiyan na lahat. But the problem is we are in a corrupted world which is being ruled by the enemy, by Satan, and therefore there are problems. And normally, kung hindi tayo may dahilan ng problema natin, dahilan ng problema na ito nagawa ng kaaway. Because he wants to defeat us. Inggit na inggit ng kaaway, kaya gusto niya tayong patumbahin. But when you encounter problems in your life, it only entitles you to a reward ng ating Panginoon. Because your God is your Redeemer, remember? God is your Savior. God is your answer. So be reminded of that, kapatid. So the rains are needed for a plentiful harvest. In Leviticus 26, 4 in the ESV version, God says to us, "Then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit." So, there is a season for rains, kapatid. Hindi po pwedeng hindi. May mga ulan na darating, pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kasi may ulan man, aaraw pa rin. Sisikat muli ang araw para sa atin. Diba? Magiging maayos muli ang ating kalangitan, ang ating sky. Whatever it is that you're going through, kapatid, hindi po lahat ng panahon ay ulan. Everything is a season, kapatid. Kaya may rainy season, di ba? May summer season. May sunny season, sa tawag pa nga nila sa Pilipinas, na tinatawag nila. Have faith na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Those tears, yung mga luha na yan, it will eventually lead to laughter. Those tears will eventually lead to laughter. Kasi minsan, parang lalo pag tayo nagkasala o nagkamali, we feel na wala na tayong karapatan, di ba? Wala na tayong pag-asa. But there's a reason why you need a Savior. Why you need Jesus Christ. Kasi po si Pablo, for the longest time, na nagkakasala siya, pinapapatay niya mga Kristiyano, akala niya tama siya. Di ba may mga times sa buhay natin, para akala natin tama tayo, mali pala yung mga decision natin. Ganun po nangyari kay Pablo. So pinapapatay niya mga Kristiyano, knowing and believing that he was doing actually the work of God. Kaya huwag kayong magtaka, minsan may mga taong susumpa sa iyo, minsan kamag-anak mo yan, minsan magulang pa, minsan mga kapatid, minsan mga kaibigan, mga katrabaho.
Nasasabihin nila, bakit naniwala kay Jesus? Anong kalokohan yan? Anong kulto yan? Di ba? Parang ganun. When they don't even know na sila ay nasa kapahamakan at kailangan nila ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. So, huwag kang magtaka. Ang lahat ng mga bagay ay gagamitin natin Panginoon, even ang ating mga pagkakamali. So si Pablo, sa pagkakasala niya, akala niya wala na. Kasi nung siya po'y nakakilala sa ating Panginoon, walang maniwala sa kanya. Walang gustong lumapit sa kanya. Kaya it took a year or two para po makabangon ang ministry ni Pablo. Bago siya talaga eventually gamitin ng Panginoon into the whole Middle Eastern area or region, ay it took time. Kasi ang dahil mga tao ay maniwala sa kanya. Pero eventually, after the rains, yung ulan ng mga problema, ulan ng pag-aantay, di ba? Dumating din ang time kung saan ginamit ng Panginoon si Pablo sa buong the Gentile movement. Yung Gentile, ibig sabihin tayo po yun. Kasi hindi po tayo mga Israelites. Although nireject po si Pablo ng mga taga Jerusalem or ng mga Israelita, he was accepted by the Gentiles. And his word were actually spread throughout the Gentiles. Yung mga hindi po nakakilala sa Panginoon na hindi po Israelita tulad natin. Kaya kumalat po yung New Testament. Basically, most of it was authored by Paul or Pablo. So kapatid, kahit nagkamali ka pa sa buhay mo, tayo ka. Huwag kang lumublog sa pagkakamali, huwag kang lumublog sa kasalanan, huwag kang lumublog sa iyong nakaraan. Tumayo ka at bumangon ka. Hayaan mo, kapatid, yung ulan na nakaraan, kalimutan mo yung ulan na nakaraan. Kasi darating ang time, you will receive your harvest of reward from the Lord our God. Maganda example dito yung tinatawag nila liquid paper, yung correction material. Diba? Ito, hindi natin ito maintindihan kapag hindi ka nakaabot ng typewriter. Kasi nung panahon natin ngayon, you have already the printer. Diba? Meron ka ng cellphone, if you need to read something, meron ka ng mga PDF readers na tinatawag. Pero nung panahon na, noong 90s, diba? 80s, ay gumagamit pa ng typewriter. Ngayon, meron pang typewriter, pero parang relic na lang siya. Parang konting, ano na lang siya, how would you say this? Parang palamuti or parang remembrance or collectibles, collector's materials na lamang siya. But in the 90s and the 80s, and typewriter po napaka-importante. And normally ginagamit ito sa mga papeles, sa mga documents. But when you make a mistake, there's a problem. You cannot erase it with an eraser, diba? So you would need a liquid paper na tinatawag nila or yung corrector. Ang tawag nila ng iba dito mistake out. And isa po sa napakagandang story nito, mayroon po isang babae na isa po siyang typist sa bangko, taga-type po siya ng mga dokumento, ng mga cheque sa bangko. And whenever she typed on things and she made a mistake, hindi niya alam ang gagawin niya kasi nagkamali siya, uulitin niya ba yung tinype niya or pupunitin niya yung ginawa niya, di ba? Hindi niya masabi kung anong gagawin. Pero sa kanyang pagmamasid sa kanyang kapaligiran, napansin niya na may nagpipinta ng kanilang bintana doon sa kanilang bangko. And napansin niya na imbis na palitan yung bintana, pagka may nasira yung bintana, pinipaintingan, pinipintahan. And so she got the idea na bakit hindi kaya paintingan ko rin itong tinataypan ko kung saan nagkamali ako. And so it born the idea, it gave birth to the idea na gumamit ng liquid paper. Siya po ay nag-invento nun. Pero sa pagkakamali niya, kasi she wanted to really establish it kahit na isa po siyang nagtatrabaho sa corporation, sa bangko, gusto niya magkaroon ng sarili niyang kumpanya. She wanted to have her own company. Ang gusto niyang company ay mistake out ang pangalan ng company niya. Ngayon, sa nakakaisip niya sa kanyang future company na iniisip, yung kanyang checking na tinataypan, imbis na yung pangalan ng kliyente, na-type niya yung pangalan ng kumpanya na iniisip niya. So nagkamali siya. Dahil po doon nasisante po siya sa trabaho. Pero imbis na siya po ay mag-gloomy, ma-feel depressed sa kanyang pagkakamali, di ba? Doon sa ulan ng problema na dumating sa kanya, inisip niya kung ano yung plano ng Lord dito sa buhay ko dito. Di ba? Pwede kong gamitin itong liquid paper na to for something. And so, she started selling yung liquid paper. Gumawa siya mula sa iba-ibang materials or chemicals and nilagay niya sa bote at inumpisa niya ibenta sa mga opisina. And then later on, it became a billion-dollar company. Ito pong liquid paper na tinatawag, which is until now, meron pa rin mga liquid paper. Minsan nga lang, nakatape na yung pang liquid paper, nakakabit na sa tape yung liquid paper mismo. Pero what it tells us, kapatid, is God can redeem our lives even if tayo nagkamali.
Kahit sa paningin ng ibang tao, wala ng pag-asa. Di ba? Maybe your boss told you na wala ng pag-asa, wala nang mangyayari sa performance mo na yan. Or maybe your teacher told you na hindi na, babagsak ka na, ito na yan, ganyan na yan. But have faith in the Lord. Kahit sinabi pa ni doctor na wala ng pag-asa, if God did not say so, you have to trust God. You have to give God that space to work on your problems, to work on your challenges, to work on your troubles. Because He deserves that glory, kapatid. Huwag natin kunin yun sa Kanya. Dumating man ang ulan, pero kailangan ng ulan na yan para mas ma-appreciate natin ang sagot ng ating Panginoon. That's one thing that we have to understand. You have to rise above your problems. You have to rise above your troubles. Make something out of those rains, because after the rains comes the harvest, kapatid. Focus point number 2 na binigay sa atin ng ating Panginoon, the fruit will be worth the wait, for Jesus is worth the wait. So yung hinihintay natin na prutas, hinihintay natin na bunga ng ating pagpapagal, worth yan, kapatid. It is worthy to wait for, na hintayin natin siya, di ba? Kasi we believe that God will do something. Because eventually, Jesus will answer mightily sa ating problema, graciously sa ating hinaharap. He has already answered, hindi pa lang natin nare-receive yan, kapatid. But we have to trust Him na hindi niya tayo pababayaan, may iwan kailanman. Let us check Galatians 6:9. In Galatians 6:9, it says, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So meron sa ating hamon ng ating Panginoon. Kailangan hindi ka mag-give up. Kasi marami sa ating, pag may problema matitindi at malalaki, we give up. We tend to do bad things. We tend to do errors because we have already given up on our situation. Nagpapanik ka, you become anxious, you become depressed, and so the enemy comes in and works on you, diba? On your troubles, palalalain yung problema. When yung mga naiisip mo na hindi naman dapat problema, lalo nagiging problema. Because you've already given up. So don't give up on God. Let Him work on your troubles. Let us not get tired of doing what is right in the eyes of the living God. Because yung fruit ng ating pagpapagal, yung prutas ng ating pagpapagal, it is worth all that wait, kapatid. Diba? Ganyan yung mga Israelites eh. When they were in trouble, they cried out to God. They cried out to God dahil na sila po nasa Egyptian territory, pinahihirapan po sila. They trusted that the Lord would one day redeem them, would one day take them out of their troubles, would one day answer their prayers. And what did God say to Moses nung nakausap niya si Moses? I heard the cries of the people. I heard their cries. So kapatid, naririnig ng Panginoon ng ating mga iyak. Naririnig ng Lord ang ating pagtatangis. Naririnig ng Lord ang ating mga petitions. Naririnig ng Lord ang ating mga prayers. So do not give up on God, kapatid. You have to trust na hindi niya ikaw pababayaan. At kapag siya po ay sumagot na, grabe, yung pinakamatamis, pinakamasarap na prutas ang bibigay niyo sa atin. Di ba ganun yun? Even if you wait for a long time, pag dumating na yung prutas, kahit gano'n ka pa katagal lang yun, pag kinain mo na yung prutas, mapamanggayan, mapapinya, di ba? Mapa-strawberry or apple or mansanas, iba yung linamnam. Diba? Iba yung sarap ng prutas na talagang panahon niya na. Ripe season, the right season, perfect siya para i-consume. So ganoon din tayo, kapatid. There's a reason why God is making us wait sometimes. Why God is allowing things to be in process. Bakit wala pang dumarating? Bakit hindi pa nangyayari? Kasi pag dumating na yan, malalaman, ma-realize, ay oo, tama nga. Tama nga si Lord, kaya pala ako nagantay ng ganong katagal. Kaya pala pinagantay ako ng Lord ng ganong sitwasyon. Kasi may plano pala siya para sa aking buhay. So take away na binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, God's goal is restoration and provision. So whatever it is, every time, ang plano ng Panginoon is to provide for all our needs and to restore us. Ano man ang nangyari, He will restore everything and more. So He will provide for all our needs and He will restore us. Aayusin niya yung mga nasira, yung mga nabasag, di ba? Yung mga nasira ay aayusin ng ating Panginoon. And you have to lift your eyes to God, ano man yung iyong hinaharap. Itaas mo ang iyong mga mata sa iyong Panginoon sapagkat nakikita ka niya. He's looking at you because He is the God who sees, our Jehovah El Roy. He is the God who sees and He knows what you're going through
and He is with you all the way. And lastly, it's all about the seasons and process. Let us trust the Lord of seasons. Sapagkat ganoon din po sa ating mga pananim. Can you imagine kung lahat na lang laging prutas na matamis, di ba? Sigurado tataba ka, baka magkasakit kasi. Baka magkaroon ka na ng sakit sa sugar level. Kasi laging matatamis ang iyong kinakain. Imagine mo kung pagtanim mo, pag bukas makalawa, matamis na agad siya, di ba? Pero it is all the more worthy, it is all the more the best kapag alam mo pinaghirapan mo yun, kapatid. So there's a reason for the season. Remember that, kapatid. There's a reason for the season. Trust the Lord sa kanyang mga plano sa buhay mo. That harvest will come, kapatid. In Amos 9:14 in the New King James Version, God says to us, I will bring back the captives of my people Israel. They shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink wine from them. They shall also make gardens and eat fruit from them. So ibabalik ng Lord kung ano man yung mga ninakaw ng kaaway. Sabi nga ng Lord, di ba? The enemy will repay, the thief will repay more than 7 times of what they have taken and more. And you will receive double portion, kapatid, whatever it was taken away from you. Remember that. Yun ang plano ng Panginoon. And one of the greatest examples para sa atin, si Job. Di ba? Nawala lahat sa kanya, pero nung binalik ng Lord, grabe naman. Di ba? Sobra-sobra binalik ng ating Panginoon kay Job. So, ganoon din po sa ating kapatid. We have to apply it in our lives sapagkat ang Panginoon, kung ano man yung nangyari sa atin, mga problema, mga troubles, pag bumawi naman ng Lord, grabe naman ang bawi ng ating Panginoon. So, He is reminding us, kapatid, that He is here to restore us and to provide for us whatever we need, kapatid. And in John 4:34 in the New King James Version, God says to us, do ye not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for the harvest, or ripe for the harvest. So kailangan po natin tumingin sa ating Panginoon. Huwag po tayong maiwan sa depression, huwag po tayong maiwan sa anxiety, but let us live in victory. Let us live a risen believer, believing na may gagawin po ang ating Panginoon sa ating buhay. We have to trust Him na kaya niyang ayusin, kaya niyang linisin, at kaya niyang planchain anuman ang gusot ng ating buhay. Siya po ang bahala sa ating sitwasyon. Parang liquid paper, but better than liquid paper. Kasi yung liquid paper, pag nilagay mo yung corrector na to sa mga tinay po noong unang panahon, you will still see that white thing, di ba? Habang kinokorek mo yung mga naging mali doon sa yung tinype. But the Lord, pag inayos po ng Panginoon, parang smooth. Diba? Parang grabing pagkasmooth ng iyong pagkasagot ng ating Panginoon sa kan. You will know and understand na Panginoon talaga ang gumawa noon, kapatid. And last verse na binigay ng Lord, there is a time for everything. In Ecclesiastes 3:1 in the ESV version, God says to us, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. So kapatid, everything has a season. Kailangan matuto tayo magtiwala sa Panginoon na in due season, we will reap. Sabi nga niya, do not give up. You will reap the harvest if you do not give up. So you should never give up, kapatid. Sapagkat maraming plano ang Panginoon para sa iyo. It's easy for us to think, to look into the very situation na parang walang pag-asa. Diba? And that is the design of the enemy. To frustrate us, bago pa natin ma-receive yung pangako ng Panginoon, frustrate ka na niya. And so hindi ka na tutuloy. Diba? Titigil ka na eh. Doon ka na mas stagnant ka na. So stagnation will come in, and the depression will come in, and then all sorts of bad spirits will come in to stop you from getting God's promises, to stop you from getting God's rewards. So you must be reminded, kapatid, na ang plano ng Panginoon is for you to claim your season of harvest, your appointed season of harvest, because He has a plan, a grand plan for you and for me. Ganito po gumalaw ang ating Panginoon. Wala nang tatamis pa sa hinog na biyaya ng ating Panginoon. So imagine mo na kapag nakabili ka na or nakuha mo na yung pag-aani ng iyong mangga na hinantay mo for almost a year. Di ba? Pag kinain mo na yan, pag hiniwa mo na yung mangga, sigurado napakatamis na ito, napakamalinamnam. Diba? Pag kinain mo na yung ubas, hindi na siya masyadong maasim, matamis-tamis na siya. Sa ganoon din ang ating buhay. God will give you your great reward in His perfect timing. But we have to trust His timing. Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon sa kanyang proper and perfect
the timing. What we need to do, number one, is to surrender to the will of God. Kailangan mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kailangan magtiwala ka sa Kanya na kaya niyang kontrolin ng mga bagay, kaya niyang steer ang wheel ng iyong barko, kapatid, ng barko ng iyong buhay. Diba? Mansa, naisip niyo ba yung barko kung gaano kalaki ang barko? But with that small steering wheel, kaya niyo i-maniobra ang itong barko na ito, kahit gaano pa kalalaki yung mga alon, diba? Kahit gaano kalaki ang karagatan, ito yung makakaandar at makakapunta sa tamang direksyon kapag inayos mo steering wheel. So let the Lord steer the wheel of your life, kapatid. And in that process, remember that in everything of all of this, it is God who will get the glory. There's a reason for the season. Bakit may iba't ibang season? Because God will get the glory from your season, and eventually your harvest will tell you that it is for all for the glory of the Lord our God. Mas matamis, kapatid, pag pinaghirapan. Di ba ganun yun? Yung pinakabagay na pinakamasarap na tagumpay sa lahat ng mga tagumpay ay yung pinaghirapan mo. Kaya nga, di ba, pag nag-sports ka, yung sa basketball lalo, kapag yung last 2 minutes, tabla yung labanan, yung sports, di ba, na magkabilang team. Kapag nakashoot yung kabila at sila po'y nanalo, talagang nagtatalunan sila. Nagse-celebrate sila. Why? Kasi ang hirap may pinaghirapan sila, kaya ang tamis ng tagumpay. So, ganoon din tayo dapat, kapatid. Mas matamis ang tagumpay natin kapag alam natin mayroon tayong pinagdaanan. And God allows those times of rainy season, those dry seasons, those time of planting before the harvest, and so that you will appreciate more the harvest and give Him glory, because glory belongs to Him, kapatid. And while you are waiting, you have to praise Him. Praise God while you are waiting, because God inhabits your praise. He will give you the strength, the peace of mind. He will make you relaxed. Diba? Believing, kapatid, na may gagawin siya. Diba? Kapatid, Jesus is worth the wait. Worthy ang ating Panginoon sa pag-aantay mo. God will do something in your life. He is worth that wait. And I remember, kapatid, itong, kung nabalita nyo kamakailan lang, diba? Isa sa mga great leaders ng faith, ito po si Charlie Kirk, ay napatay po siya. And people are looking into what's the point? Bakit siya napatay? Bakit pinabayaan ng Panginoon na siya'y namatay at na-assassinate ng ganon? But everything is worth the wait. Because his death, yung tao na yun, si Charlie Kirk, it's spread Christianity in many regions. Na-realize nila na may taong namatay para kay Kristo. Just like the old disciples, the old apostles, God uses our troubles for His greater glory, for His greater purpose. So kapatid, yung mga bagay na namatay sa buhay mo, mga pangarap na namatay, mga planong nasira, di ba? Yung mga naisang tabing plano, huwag mong isipin na parang wala lang yan. There's a purpose for everything because God has a plan, a grand plan for everything that has happened in your life. It is all building blocks para sa dulo ng plano ng ating Panginoon. Those rainy seasons is for the harvest of the Lord in your life. Remember, kapatid, kapag nawawalan ka ng pag-asa, kapag hindi mo na kaya, God will never fail you. God will never fail you. Bakit natin naisip yun? Sapagkat binigay niya na buhay niya sa atin. He has died for you and me, for all of us, on the cross of the Calvary. Because God is faithful to the end. Hanggang sa dulo, kapatid, kasama mo ating Panginoon. Ano man yung problema na hinaharap mo, kasama mo ang Panginoon. Even if there's a way, God will make a way. Magugulat ka nila, kaya pala nangyari yun. Kaya pala naganap yung brother, sister, kasi ito pala yung plano ng ating Panginoon. Kaya naman pala. And now I understand. You will understand later on why God made that way, allowed that way to happen in your life. Because He has a grand plan of harvest in your life. Kaya it is high time, kapatid, you claim your appointed time of harvest in your life. Be reminded of that. Sapagkat God has a plan for your life. Claim your harvest because that harvest is for you and for you alone. God will never fail you. Trust Him today. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. Glory to God, our Lord.